gabay at pamangatnubay, biyaya at pagpapalang ganap ng ating dakilang Diyos na si Amang Scotus ay sumasa atin sa umagang ito, mga minamahal na kapatid. Maraming salamat po, Amang Scotus. Isang mapagpala at magandang umaga po sa bawat isa, mga kapatid. And good morning, Brother Larry. Ngayon, sa araw na ito, mga minamahal na kapatid, tayo'y tinipon upang tayo'y mag-aral, upang tayo aralan at paalalahanan ni Amang Scotus. Si Amang Scotus ay dumating sa ating panahon upang magbigay ng mga paalaala ng mga tagubilin at ng mga babala. Dumating si Amang Scotus nang siya'y bumaba, marami siyang ipinaalala at itinuro sa atin. When we met Father Scotus, mga minamahal na kapatid, there are different things that he wants us to know. He wants us to learn, lalo na sa mga bagay na hindi natin natutunan ng mga nagdaang panahon. Ang tao na nanampalataya, many people called Jesus Christ in His name. Pero yung gawa ng tao sa pagtuturo ni Amang Scotus, the guidance of Father Scotus, marami sa tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay hindi tunay na nakakakilala sa Panginoong Heso Kristo. They are just calling the name of Jesus Christ, but they didn't know the real teachers of Jesus Christ. Kaya dumating si Amang Scotus, mga minamahal na kapatid, upang ipaunawa sa atin kung ano ang kanyang tunay na turo at aral. Kung paano matutunan ng tao ang tunay na pagtitiis. Madali bang magtiis, mga minamahal na kapatid? Ano po? Mahirap pagtiis. Mahirap kapag tayo ay dumaranas ng pagtitiis. Diyan tayo nasusubok ng Diyos hanggang kailan natin magagawang sundin ang kanyang kalooban sa kabila ng ating matinding pagtitiis. Sino dito ang hindi nakakaranas ng pagtitiis, mga kapatid? Lahat ay nakakaranas ng pagtitiis. Amen. Lahat tayo ay nagtitiis sa buhay na ito. Merong iba't ibang uri ng pagtitiis ang tao. Merong pagtitiis sa material na bagay. Minsan kulang sa kayamanang material. Minsan pagtitiis sa kung ano yung pagkain na rin yung kakainin. Pagtitiis sa kung ano yung ikang pinagkakaloob niya, mga Scotus. Pagtitiis sa bawat kasama sa bahay. Pagtitiis sa iyong kapitbahay. Pero mga minamahal na kapatid, naway maunawaan ng bawat isa na ang pagtitiis ay kasama sa buhay ng mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Habang tayo nagtitiis, magagawa natin na unti-unting tuparin ang kalooban ni Amang Scotus. Habang ginagawa natin, mga minamahal na kapatid, nalaksan yung ating loob. Habang ginagawa natin na magkaroon ng kakayahan, mapagsikapan na malampasan yung bawat pagsubok na dumarating. The more we endure pain, mga minamahal na kapatid, the more we learn. Amen. Kaya sa araw na ito, atin pong basahin ang ating mabuting balita mula sa unang sulat ni Pedro sa kabanatang 3, talatang 8 hanggang 18. Paghihirap dahil sa paggawa ng matuwid. Unang Pedro, kabanatang 3, talatang 3 talatang 8 hanggang 18. Paghihirap dahil sa paggawa ng matuwid. Sa aking pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid, at maging maunawain at mapagpakumbaba. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo.
Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat lumabas. Ang masamay iwasan na, at ang gawin ay ang tama, at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaing siya'y nakikinig, ngunit sa masasama siya'y tumatalikod. At sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung wala kayong hinahangad kundi pawang kabutihan? At sakali mang usigin kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo. Huwag ninyong katakutan ang kanilang kinatatakutan at huwag kayong padadala sa kanila. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Ngunit maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagpapaliwanag. Bilang mga lingkod ni Kristo, panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Purihin ang Diyos. Hayaan niyo pong basahin ko mga kapatid ang English na pagsasalin sa ating Ebanghelyo in behalf of our kapatid, of our brother. From the first book of Peter, chapter 3, verse 8 and up to 18. From 1 Peter chapter 3, verse 8 up to 18. Suffering for doing right. To conclude, you must all have the same attitude and the same feelings. Love one another and be kind and humble with one another. Do not pay back evil with evil, or cursing with cursing. Instead, pay back with a blessing, because a blessing is what God promised to give you when He called you. As the scripture says, if you want to enjoy life and wish to see good times, you must keep from speaking evil and stop telling lies. You must turn away from evil and do good. You must strive for peace with all your heart. For the Lord watches over the righteous and listens to their prayers, but He opposes to those who do evil. Who will harm you if you are eager to do what is good? But even if you should suffer for doing what is right, how happy you are. Do not be afraid of keep your conscience clear, so that when you are insulted, those who speak evil of your good conduct as a follower of Christ
will become ashamed of what they say. For it is better to suffer for doing good, if this should be God's will, than for doing evil. For Christ died for sins once and for all, a good man on behalf of sinners, in order to lead you to God. He was put to death physically, but made alive spiritually. This is the good news. Praise Father Scopus. Purihin ang Diyos. Ngayon mga minamahal na kapatid, sa ating ebanghelyong ito, doon sa sinasabi o sa pamagat natin na paghihirap dahil sa paggawa ng matuwid. Bakit nagiging mahirap para sa tao ang paggawa ng matuwid? Mahirap nga bang gawin ang matuwid o ang tama, mga kapatid? Kung iisipin natin, madali lang. Magiging madali lamang na gawin ang matuwid kung ang nakikita natin sa paligid ay pawang mabuti at hindi labag sa paggustuhan natin bilang tao. Di ba sabi nga, bakit ang tao nagagalit? Why people become angry? Because they see what they didn't want to see. Habang nakakakita ang tao ng mga bagay na hindi naman nila nais, o sabihin natin na hindi nila gusto, hindi maganda sa kanilang paningin, nandoon yung minsan ang tao nagagalit. Diba? People became angry when they see things that they didn't want others to do that thing. Na kung saan mga minamahal na kapatid, kaya tayo dumaranas ng pagtitiis sa paggawa ng matuwid. Dahil yun ang gampanin ng mga anak ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay padaraanin sa apoy. Alin po yung apoy na iyon? Ang bawat pagsubok. Ang mga salita na namumutawi sa bibig ng ating ding sariling bibig at sa bibig ng ating kapwa ay nagiging malaking panubok sa atin. The words of other people. Most is our own words. Lalo na yung mga bad words na lumalabas sa ating bibig, iyan ay nagiging panubok sa atin ni Amang Scopus. Tinitingnan niya ang Scopus, hanggang kailan natin kayang magtiis upang masunod ang kalooban ni Amang Scopus. Habang tayo nagsisikap na gawin ng mabuti, mga minamahal na kapatid, naandun yung mas malapit sa atin ang tukso. Amen. Sabi sa English po ng mga kapatid na po, as we do good, temptation draws near. Kasi mga minamahal na kapatid, naroon yung habang nadadagdagan yung kaalaman natin na mabuti na dapat nating gawin, mas bumibigat yung pasanin natin. Mas dumadami yung mga bagay na dapat nating iwasan, dapat nating layuan, at dapat nating tanggalin. Unlike nung mga nagdaang panahon, nung tayo hindi pa lubos na nakakaunawa sa tunay na turo at aral ng Panginoong Kristo, hindi natin masyadong iniisip yung ating ginagawa. People just doing what they want. If those things will let people become happy, they are doing those things. Kasi magiging masaya di ba mga kapatid? Mas madaling gawin para sa tao yung ikakasaya ng kanyang kalooban kaysa sa ikakasaya ng Diyos. Amen. Mas madaling sundin ang kalooban ng tao kaysa sa kalooban ng Diyos. Pero, mas masarap sa pakiramdam kapag ang nasusunod natin ay kalooban ng Diyos kaysa sa kalooban natin. Habang tayo nagsisikap sundin ang kalooban ng mga Scopus, the more we want or the more we try our best to do what is God's will, what is Father Scopus' will, the more He will let us feel that He is with us. Mas mararamdaman natin, nakapiling natin ang Diyos kapag pinagsisikapan natin na mapagtagumpayan ang iba't ibang pagsubok. Pero kapag ang tao sumuko sa pagsubok, anong mararamdaman? Masasabi ba niyang kasama ang Diyos? Hindi po. Ang mararamdaman na lagi niyang kasama problema,
pinoproblema. Di ba mga kapatid? At kapag ang tao nagpadala sa mga problema o suliranin sa buhay, makapagtatagumpay ba dun sa pagtitiis upang magawa ang matuwid? Hindi po. Hindi natin magagawa, mga minamahal na kapatid, na bigyang kaluguran ng Diyos kung tayo ay padadala sa sariling bugso ng damdamin. It will be hard for us to follow the rules and laws of cleanses from Father Scopus if we will just give our flesh of what this wants. Ang mga bagay na gusto ng laman ay labag sa gusto ni Amang Scopus. Laban sa kalooban ng Diyos ang mga bagay na nasa sa kalooban natin bilang tao. Ang gusto natin bilang tao, yung madali, yung maaluan. Diba? Wala naman, totally naman walang taong gustong magtiis. Ano po? Meron. Ano po? Mapalad po kayo, nanay, kung sadyang gusto ninyong magtiis. Ano po, kahit yung kulang bawat wala pang kaalaman sa karunungan ng Diyos, madalang sa tao. Sabihin natin madalang, wag na yung wala. Ano po? Madalang, napakadalang sa tao, yung sadyang gusto ang magtiis. Yun ang alam pong sa simpleng paglalakbay, mga kapatid. Kapag medyo malayo yung pupuntahan, di ba nagtatanong pa nga ba ng shortcut? Di ba? Kapag ang tao, when people travel, they're looking for the shortcuts, short way, para mas madali yung paglalakbay. Diba? Ayaw naman talaga ng tao ng pero pagka nandun yung sabi nga, no choice, di gagawin na lang. Pero mga minamahal na kapatid, pinapaunawa ni Amang Scopus, bagaman hindi natin tunay na sadyang nais magtiis bilang tao, nasa laman, nasasaktan, nahihirapan, pinapaunawa sa atin ni Amang Scopus na ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa atin ng Diyos. Ang pagtitiis na yan ay part yan, mga minamahal na kapatid, ng pagiging anak ng Diyos. We may suffer from pain because of trials, and when we experience different trials in our life and we succeed, ano po mga minamahal na kapatid, nandoon yung mapipil natin sa ating sarili na meron tayong kasama at kapiling na buhay na Diyos. Na there's a living God for those people who really believe that there is God in their life. Amen. Habang nananampalataya tayo ng totoo, mas nagpapatotoo sa atin si Amang Scopus. Kasi kapag yung sabi ko nga sa pagtitiis, talo kung ang pagtitiisan yung mga mahal sa buhay, marami talaga namang kulang salitang pagdaing pagdating sa mga mahal sa buhay. Pero tanungin mo naman kung gusto nang mawala, ang pinagtitiisan ayaw naman. Yung mga kapatid, nandun yung tagal ko na nagtitiis sa aking asawa. It's been a long time that I suffer because of what my wife or husband doing or attitude or character. Pero kapag tinanong, do you want your wife or your husband to, what do you call that? To pass away, to lessen or to stop your sacrificing with him or with her? Ay, ayaw naman. People didn't want because of love. Ano po, habang tayo nakakadama pa ng pagmamahal, makalipas ang ilang oras, okay na ulit. At yun ay dahil sa pagmamahal. That is because of love. Nandun yung, ang pagmamahal ang isa sa nagiging susi upang magawa ng taong magtiis. Pero kung walang pagtitiis, mga minamahal na kapatid, hindi magagawa ng taong mahalin ng totoo ang kanyang kapwa-tao. Amen. Ang sabi mga minamahal na kapatid sa verse 8, kaisa kayo at magdamayan pag dumarating ang mga pagsubok ng kapatid sa kapatid. Magmahalan, magpatawaran, ay nandoon yung magpalayasan ang nangyayari. Magtabuyan, mag-ayawan.
kapag ang tao ay kulang sa pagtitiis upang magawa ang matuwid, laging may kaguluhan. Kapag hindi kayang magtiis ng isang tao, nandun mga minamahal na kapatid, hindi mo rin kayang tunay na patunayan na ikaw ay nagnanais maging tunay na anak ng Diyos. Purihin ang Diyos. Ang sabi pa po dito mga minamahal na kapatid, at maging maunawain. Totally naman, ang tao nagiging maunawain. Hindi lang lagi. Ano po? Minsan ang pangunawa ng tao, may expiration date. Ano po, yung pinipilit gawin ng tao na unawain ang kanyang kapwa, yung understanding. Minsan, sometimes understanding have limits. Kapag ang tao nagagalit, nandun yung understanding, yung pangunawa is nawawala. Na sabi natin, humihina yung pangunawa ng tao. Kaya mga minamahal na kapatid, yung sinasabing at maging maunawain. Yun bang pagiging maunawain mga kapatid ay sa magulang laang? Sa lahat po yun. Understanding others, what others, yung others po na yun, ang nakapaloob sa others dapat ay ginagawa natin sa lahat. Higit ay sa mga taong hindi tayo kayang unawain. Amen. Understanding others the most is for those enemy who are doing us bad things. May nakahihigit sa iba? Hindi po, wag natin ipagpapalagay na nakahihigit tayo sa iba. Hayaan natin si Amoscope kung saan nakaalam ng bagay na iyon. Pero nandun yung alam natin tayo makasalanan. Amen. We are sinners. Pero nandun yung inunawa tayo ni Amang Scopus, tinanggap tayo ni Amang Scopus, nililingap tayo ng Diyos. Kaya sabi ni Amang Scopus, anumang ipinagkaloob ko sa inyo ng walang bayad, ipamahaging walang bayad. Ipinagkakaloob sa atin ni Amang Scopus yung pagpapatawad, yung pangunawa, yung pagmamahal ng walang kabayaran. Ibigay din natin ito sa ating kapwa ng walang hinihinging kapalit. Whatever people do to us or did to us, even if it is good or bad, we must still do the right thing. Purihin ng Diyos. Yan po ang tugunan na po kapag sinabi purihin ng Diyos, Amang Scopus. Ang sabi pa mga minamahal na kapatid, at mapagpakumbaba. Ito yung naging nawawala kapag nagkakaroon ng isang sabihin nating awayan or tampuhan or galit. Kapag naging absent yung pagpapakumbaba, mga minamahal na kapatid, nandun yung lalo kapag kayong hindi ikaw yung nakagawa ng pagkakamali. Ang hirap sa taong magpatawad. Kapag when you are the one who did not do the bad thing to others, it's sometimes it's hard to people to pagpapatawad. To forgive, it's hard for them to forgive when they know that they are the one who is good. Pero mga minamahal na kapatid, even if you are the one who is good or not, you must learn how to forgive. Ang pagpapatawad mga minamahal na kapatid, ito'y matatawag na katapangan sa paningin ng Diyos. When you can forgive those people who are doing bad to you, who are doing bad things to you, in eyes of God, in eyes of others, that is braveness. Ano po? Katapangan yun, yung pagpapatawad. Bakit nasabing katapangan? Hindi naman sila kayang magpatawad. At napakapalad ng isang taong kayang magpatawad sa kabila ng kanyang dinaranas na pasakit na ginagawa sa kanya ng kanyang kapwa-tao. Pag sinabi, yung ginapatawad na, yung kapatid din nakausap mo, nakayagay ayos na, alay, nahihiya ako. Pag ba ang tao nahihiya, may katapangan ba? Wala po. Kasi ang nangingibabaw sa tao, yung hiya. Pero ito yung tatandaan natin mga minamahal na kapatid. Huwag nating ikahiya ang alam nating pwede nating magawang tama.
Mas ikahiya natin yung pwede nating magawang masama o yung nagagawa nating mali. Kasi minsan ang tao mas proud pa sa ginagawang mali. Mga minamahal na kapatid. Mas proud pa ang tao na ipagmalaki o ipagmayabang na siya nung nagalit ay walang nakaimik. Diba? Nung siya may nakaaway, hindi siya nagantihan. Nandun yung, hindi na kayo sa akin, ako'y nagalit talaga namang, sige, mayayari naman siya sa akin. Diba? Ganyan na tao, proud na ipagmalaki sa kanyang kapwa, yung nagagawa niyang kasalanan, hindi naman nararapat at hindi nakalulugod sa Diyos. Pero kapag sisimba, minsan nahihiya ang tao. Lalo pag magpuputi, pasaan ka? Di nila, diba? Sisimba ka, banal ka na pala. Talaga naman pagkakataon mo ay hiyang-hiya. Pero pag ang ginagawa ay mali, ay talaga naman kasi taas na pa. Mga minamahal na kapatid, nalulugod ba ang Diyos sa ganong pamamaraan ng pamumuhay? Hindi po. Hindi ikinatutuwa ni Amang Scopus na ipinagmamalaki ng tao ang mali, ngunit ikinakahiya ang mabuti. Ang isang taong may pag-ibig, mga minamahal na kapatid, hindi niya ikinatutuwa ang gawang masama. Ang ikinatutuwa ng isang tao na ang dapat natin ikatuwa, mga minamahal na kapatid, yung paggawa natin ng matuwid. Halimbawa, ang isang tao, naglalakad. Mas proud yan na ipakita na may nakasingit ditong sigarilyo kaysa sa may hawak na Bible. Nahihiya ang tao magbitbit ng Bible pero hindi nahihiyang maglakad na nakasigarilyo. Lagi pa yun. Pero minsan na itanongin mo, sisimba ka? Bahala na, lalo pag may kasama nga kabarkada or kaibigan na hindi naman nasimba. Pag niyakag mo, sisimba ka, naku, hagya ng umimik at nahihiya doon sa kasama. Na kung saan mga minamahal na kapatid, kung ating mauunawaan, ikinahihiya ng tao ay ang mabuting ipinapaunawa ng Diyos sa atin. Ikinahihiya ng tao yung pwedeng maging daan upang tayo magkamit ng buhay na walang hanggan. Mas proud ang tao doon sa ginagawa na maaaring magsadlak sa kanya doon sa kailaliman. Pero pag tanungin mo, try natin tanungin ng tao, gusto nyo bang mapunta sa impyerno? Ay talaga namang ayaw. Pag sinabihan ako, mas binibigyan mong kaluguran ang Diablo sa iyong ginagawa, ay talaga namang ganti. Siguradong magagalit. When we see and when we tell those things that other people did, lalo na yung mga bad things na kanilang nagagawa, some people became angry. Other people became angry. Because that is the truth. Ano po? At kaya nagagalit ang tao kasi nasasaktan. Diba sabi naman sa dyan, the truth hurts. Pero, the truth will set you free. Kapag naramdaman natin nasaktan tayo lalo sa Ebanghelyo, mga kapatid, kasi minsan ang Ebanghelyo, hindi pala minsan madalas. Madalas ang Ebanghelyo tumatama, umuukma sa mananampalataya. Ang tao minsan nasasaktan. Pero hindi lahat ng nasasaktan ay natututo. Hindi rin naman lahat ng nasasaktan ay tumatalikod. Ibig sabihin na ng mga minamahal na kapatid, ito'y parang isang inihahay niya ang Scopus na pagkain sa atin. Ang isang pagkain, kahit pa ang lasa niyan ay iisa. Nag-iiba-iba ang lasa, depende sa kumakain niyon. Amen! Merong taong kapag kumain ay kasarap. Pag naman din na meron namang taong pag kumain ng mga kinain na nasarapan ng iba, sabihin ay kaalat. Di ba mga kapatid? Ang pagtanggap sa isang bagay depende sa panlasa ng tumatanggap. Pero sabi nga mga minamahal na kapatid, ang isang taong matalino kapag nasaktan dahil nalaman at nabatid niya ang matuwid at yung mali na kanyang nagagawa, yan ay natututo kapag ang tao ay matalino. Pero kapag tayo ay kulang sa talinong mula sa Diyos, when we are lack of knowledge from Jesus Christ, mahirap tanggapin ang katotohanan, mga minamahal na kapatid. It is hard for those people to accept the truth when they have their own tawag sa katwiran. May sariling katwiran. When they have their own belief. Lalo na yung mga bagay na, ang papa kasi nakot, may lang ang buhay. Di ba ganyan ang tao? Ayaw ng tao kasi magtiis eh.
Ay, maikli lang yung buhay, magpapakasaya na ako. Sayang kasi baka pag ako'y namatay, hindi ko na magagawa yung gusto ko. Hindi na ako makakapanigirili, hindi na makakapag-inom, hindi na ako makakapangbabae, etc. etc. Pero mga minamahal na kapatid, habang iniiwasan natin ang mga mabubuting bagay na dapat nating ginagawa bilang tao dito sa lupa, iniiwasan din natin at iniiwas din natin ang ating kaluluwa sa dapat nitong kalagyan. Habang ginagawa ng tao ang mga bagay na nakapagpapasaya sa laman, nilalagyan mo ng masamang kalalagyan ang iyong kaluluwa. Amen. Kaya po mga minamahal na kapatid, yung ating Ebanghelyong pagtitiis sa paggawa ng matuwid, sadya namang nahihirapan ng tao. Yun nga pong pagising sa umaga, mga minamahal na kapatid. Yung bang pagising ng maaga upang makasimba, kaya mang Scopus. When we are waking up early in the morning to serve Father Scopus, ang lahat ba'y nadadalian gumising ng maaga? No. Di ba hindi? Not all of us are easy to wake up early in the morning to serve Father Scopus. But we know that is good. At kapag alam natin na yun ay tama, when we know that is good, we are trying to wake up even though we want to sleep pa. Kung gusto, kahit gusto pa nating matulog, even if we are still sleepy, we are waking up because we think it is time to praise Father Scopus. So nagtitiis tayo, mga minamahal na kapatid. Nagtitiis tayo na alisin yung antok, bumangon kahit papikit-pikit pa. Dahil ginagawa at sinisikap natin gawin yung mabuti. Yun ay simple pa lang. That is a simple example kung paano natin gagawin magtiis, mga minamahal na kapatid. Pero hindi lahat ay nagagawa, hindi lahat ay nakagagawa ng ganoong bagay. Yung simpleng paggising sa umaga. Ay yung pa kayang gisingin mo yung sarili mo na sa pagkatulog ang magawa ng tao kung yung simpleng paggising na literal ay hindi magawa ng tao. Amen. Kaya kung upang magawa natin mga minamahal na kapatid, yung simpleng, yung aral na gisingin ang sarili. Sabi nga niya mga Scopus, imulat ninyo ang inyong mga mata sa inyong paglalakad. Open your eyes when you're walking. Open your ears when you want to hear. Na kung saan mga minamahal na kapatid, ibig sabihin, kapag tayo nagsisikap gawin ang matuwid, buksan natin ang ating mga mata. Tingnan natin yung mabuti na dapat nating gawin. Buksan natin ang ating pandinig upang tayo maging bukas sa pagtanggap ng bawat paalaala sa atin. Dahil kapag sarado ang ating pandinig sa mga bagay, sa mga paalaala, lalo sa paalaala ni Among Scopus, maaari tayong mapahamak. Amen. Ang sabi pa mga minamahal na kapatid sa ating Ebanghelyo, sa talatang siyam, do not pay back evil with evil or cursing with cursing. Instead, pay back with a blessing because a blessing is what God promised to give you when He called you. Huwag niyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Madali bang gawin? Sadya namang kahirap po eh. Halimbawa, kaya suntukin. Hindi mo magawa sa penta pag sinuntukin, I love you. When people punch you, can you say, I love you? Diba? It's hard. Mahirap sabihin na, ay, mahal pa rin kita kapag kaya ko suntukin mo. Diba? Ano yung, sige, ari pa ang kabila. Yung gagawin ng pa na iharap yung kabila pa, hayaan mong saktan ka, opo, ay swerte na lang na tao makagagawa ng bagay na yon. Maswerte ka sa paningin ng Diyos kasi nagagawa mong tanggapin ang pagtitiis sa kabila ng ginagawang masama sa inang kapwa. Pero nasasaktan ka dahil ikaw ay nasa laman. At yun yung nagiging panubok sa atin. Yung ating pagiging tao na nasasaktan at nahihirapan. When we are in flesh, that is the reason why is it hard for us to follow the rules of cleanses or the rules of laws
and cleansing. Yun yung dahilan kaya tayo nahihirapan kasi tayo nasa laman, mga minamahal na kapatid. Kaya yung sinasabi dito na huwag niyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Pero may aral sa ating gumanti sa ating kapwa. Ang tanong, anong ganti yun mga kapatid? Sa halip, gantihan ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng masama. Sabi dun sa English version, mga minamahal na kapatid, do not pay back evil with evil or cursing with cursing. Instead, pay back with a blessing. When people are thinking bad things about you, just pray for it. Huwag nating gantihan ng masamang salita ang nagsasalita sa atin ng masama. The more we fight those people, the more we have sin. Sa pagsisigap natin na ipagtanggol yung ating sarili, mas dumarami at bumibigat ang ating kasalanan. Iyang aral sa atin pagpapakumbaba, mga kapatid. Huwag gantihan ng masama ang gumagawa ng masama. Pero yun yung mahirap, mga minamahal na kapatid. Di ba meron pang sabi nga, huwag niyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Minsan kapag pinagsalitaan ka ng masama, napulaan ka, minsan ang tao talaga namang isusumpa pa sa Diyos. Isinusumpa ko. Pag naglakad ka sa karsada, masasagasaan ka sa sama ng ugali mo. Diba? Minsan ganyan ang tao. Hindi nga mamamatay tao sa literal, not killer in a way, using their hands, but being a murderer using their mind. Ang tao ay nagiging tulad sa mamamatay tao kapag napupuot sa kanyang kapwa, mga minamahal na kapatid. Kaya yung aral na ibigin ang kaaway, diyan papasok yung matinding pagtitiis natin, mga minamahal na kapatid. Yung kaya mo pa rin tanggapin ang iyong kapatid, ang iyong kapwa, kahit anong sabihin sa iyong masama. Diba? Sabi, mga minamahal na kapatid, minsan mayroon kasing katwiran ng tao. Ako na lang inaiwas pag minsan kasi ayokong magkasala. Pero, yun naman ay okay yun. Sa mga unang pagkakataon, mga minamahal na kapatid, sa mga unang pagkakataon, ang nagiging mali, mga kapatid, kapag nakasanayang umiwas dun sa taong gumagawa ng masama. Naiiwasan ng tao ang kanyang kapwa-tao. Na kung saan ang dapat lang iwasan ng tao yung pagkakasala, hindi yung kanyang kapwa-tao. At hindi naman araw-araw, hindi naman lagi-lagi ginagawa sa atin ng ating kapwa yung masamang nagagawa sa atin ng mga nagdaang panahon. At dyan makikita na yung Scopus tunay ba tayong nagpapatawad. Naunawaan tayo ng Scopus kung tayo may iwas para tayo hindi magkasala sa unang pagkakataon. Pero, ano yung nagiging dulot sa atin ng mabuting balita kung hindi naman ito makikita sa ating mga gawa? Kung magiging katwiran lamang ng tao, alay ako'y iiwas na lang. Pero ang tanong doon, paano natin magagawa ang pagtitiis sa paggawa ng matuwid, mga kapatid? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay gatas ang ibinibigay sa atin ni Amang Scopus. Amen. Kaya tayo tinuturuan, hindi upang matutong umiwas lamang, kundi upang matutong humarap at magbigay ng liwanag at pagkaunawa. Sa una, okay lang, mag-iwas tayo. Kasi bilang tao, nandun yung sa unang pagkakataon, pwede tayong makaramdam ng galit na magdulot ng kasalanan. Pero sa paglipas ng panahon, kapag sinanay ng taong umiiwas sa kanyang kapwa o sa kanyang kapatid na nakagawa ng pagkakasala, hindi na yung mismong pagkakasala ang iniiwasan mo, mga kapatid. Yung mismong tao na. At sa pag-iwas mo sa iyong tao, nagkakasala ka na. Purihin ng Diyos. Saan papasok yung unawa, yung talino, yung pag-ibig, yung pagtitiis? Kung lagi tayong iiwas lamang. Di ba sabi kapag tayo maghahandog sa Diyos,
Mga minamahal na kapatid, ngunit tayo mayroong kagalit. Iwanan muna natin ang mundo. Puntahan natin ang ating kapatid at tayo makipagkasundo. Ang matapos iyon, bumalik tayo sa ating paghahandog sa Diyos. Sapagkat hindi binibigyang karapatan ng Diyos sa kanyang kaharian ang mga bagay na panglaman. Yung katwiran ng tao bilang tao, yan ay panglaman, mga kapatid. Nandun yung iba, bakit ako makikipagbato, ako hihingi ng sorry, sino na nagkamali? Yun ba'y kataasan? Opo. Pero merong aral na patawarin ang sayo ay nagkasala. Di ba sabi ko nga kanina, sabi din naman Scopus, ano mang ipinagkalob sa inyo walang bayad, di ba mahaging walang bayad? Hindi naman natin binibilig kaya Scopus yung kapatawaran. Mag-iipon ka, 100,000. Mas Scopus, sabi mo 100,000, patawarin mo po ako sa nagawa ko. O wala nang kayo, hindi lang na nagkaroon ng naisip sa mabuti at sa masama. Hanggang ngayon, ari po ang aking bayad, patawarin niyo po ko. Ganun po ba? Hindi po. Sinasabi nga naman, Scopus, mga anak, pinatatawad ko na kayo. Pero tandaan natin mga minamahal na kapatid, kapag tayo pinatawad ng Diyos, ay minsan ay nakakampante ang tao, okay na, pinatawad na ako. Pwede na ulit gumawa ng mali. Okay na, pinatawad na eh. Ito lang mga minamahal na kapatid, ang pagkakamali at pagkakasala ba, ay minsan lang nagagawa ng tao. Halos lagi. Yung nagawa mo kahapon ng pagkakamali, pwede mong magawa bago ka matulog. Bago pagkagising mo. Sa buong maghapon, pwede mong maulit at pwedeng madagdagan pa yung kasalanan na nagawa mo kahapon. Mapalad tayo kung nararamdaman natin na tayo pinatatawad niya mga Scopus. Paano kung hindi, mga kapatid? Paano yung hindi na nga natin nararamdaman na pinapatawad tayo, wala pa tayong naririnig mula kay mga Scopus, anak, pinatatawad kita. Baka po laging bagabag ang tao, mga minamahal na kapatid. Masarap sa pakiramdam na naririnig natin, mga anak, pinatatawad ko kayo. At masarap din kapag nararamdaman natin pinatatawad tayo ni Amang Scopus. Paano kung wala tayong naririnig at wala tayong nadarama na pagpapatawad ng Diyos? Kailangan ba nating sumuko? Hindi po. We don't need to give up kapag tayo dumaranas ng maraming pagsubok. When we experience different trials, different tests, we are not, what do you call that? Giving up is not a choice. Ano po, mga kapatid? Pinakadabas niyan, isipin mo, kakayanin ko, nandiyan ang Diyos. Diba? Sabi nga, kapag ang problema ay iyong pinaglabanan at pinanghawakan mo ay Diyos, mapagtatagumpayan mo ang problema. Pero kapag problema ang tumalo sa iyo, kapag nagpadala ka sa problema, mga minamahal na kapatid, pinapakita mo lang kahina ng iyong Diyos. Mas malakas ang problema na yung problema kaysa sa Diyos. Does test or trials more powerful than God? Sa tingin po ninyo, mas makapangyarihan ba ang mga pagsubok ang problema kaysa sa Diyos? No. Hindi po. God is powerful than anything else. Amen. Kaya po mga minamahal na kapatid, yung sinasabi, ikaw halimang pong sundin ng batas panlinis, 11 po iyan. Diba? Dito tayo sa isa, sa manatiling maamo. Asa, paano kung manatiling maamo? Disundin mo yung 11, yung 10. Mga kapatid, ang dami po rin po yung 10 para masunod yung isa. Doon tayo sa 7. 7 Espiritu ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, the 7th Spirit of God. Sabi, sige po, susubukan ko. I'll try. Tinunawaan, naunawa naman ang kapwa. Nagamit ang talino. Nagawang ibigin ang kapwa nung ilang araw. After a days, after a week, pumasok na yung pagtitiis. Kung kahirap pala, pipito-pito'y kahirap pa rin yung 11 ang minamahal na kapatid. Pero, kahit gaano kahirap ang isang bagay na ginagawa nating mabuti, kung panghahawakan natin na tayo tutulungan ng Diyos upang magawa ang mabuti, sa tingin po ninyo magtatagumpay po tayo. Yes.
Ang pagtatagumpay, mga minamahal na kapatid, ay depende sa pagnanais nating magtagumpay at sa pagnanais nating tulungan tayo ng Diyos. At ganoon din naman, ang pagsuko at ang pagbagsak sa pagsubok ay depende sa taong umaayaw sa nagbibigay kalakasan upang malampasan ang pagsubok. Kasi minsan ang tao, mga minamahal na kapatid, kaya nagkukulang sa kalakasan para mapagtagumpayan ng mga pagsubok. Nagagawa lang kasing lumapit sa Diyos pag may problema na, mga kapatid. When people experience different problems, that is the time that they are just letting themselves to be near with God. Doon lang nila ginagawa na lumapit sa Diyos pag may problema. Pero tandaan natin, mga minamahal na kapatid, isa sa pamamaraan para maramdaman nating malakas tayo pag dumarating ang mga problema at pagsubok, lumapit tayo sa Diyos anuman ang sitwasyon natin. Masaya man tayo o malungkot, problemado man o hindi, lumapit tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos. Hindi lamang kapag tayo, mga minamahal na kapatid, nagkakapera. Not just those times that we receive money, that we receive gift from God, literal gift. Ano po, like money. Hindi lang yun yung tamang pagkakataon para magpasalamat. Yung gumising ka sa umaga, yung ginising ka niya mga scope ko sa umaga, yun ay higit pa sa sahod na pwede mong tanggapin sa loob ng maghapon. Mga minamahal na kapatid. Ay yung pagkapasalamat na hindi magawa ng tao ay mga minamahal na kapatid. Yung pag namang pagsimba ang magawa ng tao. Amen. Upang magawa mo yung mas mabigat na iniaatas sa atin ng Diyos, magsimula ka dun sa simple. Mas magiging matibay tayo kapag tayo nagsimula dun sa paunti-unti. Parang estudyante, hindi naman kapag kayo ay nagsimulang mag 7 years old, diretso college po. Ganun po ba? Di ba hindi, mga kapatid? Hindi naman pag, ay 7 taon, hindi, college na natin ito, 7 years old na eh. Mga kapatid, meron tayong iba't ibang level na dinadaanan upang tayo ay matuto. Pero kapag kayong dun pa lamang sa simple, inaayawan mo, gusto mo dito sa pang-ultimatum, malakasang agad na utos, ay hindi mo basta magagawa, mga kapatid. Yung tulad ng halimbawa ko kanina, upang magawa mong gisingin ang iyong sarili mula sa pagiging patay. Di ba sabi, gumising ka, ikaw na natutulog, ikaw ang gigising sa iyong sarili. Kapag may sanang iba ang gumigising sa iyo, abay naiiyamot ng tao. Minamahal na kapatid. Kapag iba ang gumigising sa kanya, abay nagagalit. Kaaga may gigisingin mo ako. Diba? Pero pag ikaw gumising ng gusto mo sadyang gumising, kasarap bumangon. Amen! Kaya nandun yung para tayo, alam natin na masakit or parang hindi okay kapag mayroong iba na nagtatama sa atin, ituwid natin ang ating sarili sa pamamagitan ng paggabay ni Amang Scopus. Kasi minsan ang tao naghihinanakit nga kapag itinutuwid. Hindi ituwid mo yung sarili para hindi na mangyayaring iba pa ang magtuwid sa iyo. Sino bang gagapang Kristo, mga kapatid? Tayo. At tayo rin ang gagawa upang matubos ang ating mga kasalanan. Gawin natin yung ginampanan ng Panginoong Kristo. Magagawa natin kung ano yung makakamit natin kung anong nakamit ng Panginoong Kristo. Kaya po mga minamahal na kapatid, sa paggawa natin ng matuwid, sa paggawa natin ng mabuti, meron pa bang nasasabi ang tao? Tingin ko ninyo, halimbawa, ginawa may masama. Pag ginawa may masama, may sinasabi ba ang tao? May pula ba ang tao? Meron. Kapag masama ang ginagawa mo, sumanong ko rin taong yun. Pag mabuti ang ginagawa mo, may pula pa rin ng tao. Meron pa rin. Kala mo na may totoo. Diba? Gawin mo yung mabuti, gawin mo yung masama, merong pula ang tao sa iyo. May masasabi sa iyo ang tao. Di gawin na i-mindset natin. Hindi naman ako na may napupulaan. Hindi gawin ko na yung mabuti. At pulaan naman ako ng tao. Kinalulog na naman ako ng Diyos. Minsan ang ginagawa ng tao, sinasabi niyo ako'y masama, kapapakasama na ako. Yun ba'y katwiran na anak ng Diyos? Hindi po. Mga minamahal na kapatid.
Hindi iyon katwiran ng anak ng Diyos. Kapag nandun yung, sabi kasi nila, ako daw yung masama daw ang galing ko. Sige, magpapakasama na ako, ipapakita ko. Madi sabihin nila, kung ano sabihin nila, di na totoo. Hindi po iyon kalugod-lugod sa Diyos, mga kapatid. Tulad ng isang, nakita ko pa ng mga minamahal na kapatid, may isang senaryo, may isang pangyayari na ito pa nabasa ko o nakita ko. Ito ay isang, mayroong mag-asawa na naglalakad, nakasama yung kanilang alagang bisiro, yung maliit na kabayo. Kapatid, there's a couple with their, yung alagang hayop, with their pet or an animal using for their business or for their works, who's walking. Sa kanilang paglalakad, meron silang nakasalubong, may na-encounter sila, higit-higit nila yung kanilang alagang hayop. May nakasalubong sa they encountered people. Sabi sa kanila, mga minamahal na kapatid, bakit hindi kayo sumakay nang hindi kayo mapagod? Why don't you ride on that animal to be not tired? Diba? Nandun yung oo nga na, oo nga naman. Anong ginawa na sa tingin po, anong ginawa ng mag-asawa? Sumakay. Sumakay, yung mag-asawa. Sa kanilang alagang hayop. Sila'y naglakbay ulit. Sa kanilang paglakbay, may nakasalubong ulit. They encountered another people when they're riding with their with the pet that they have or with the animal that they have. Sinabi ng mga tao, grabe, hindi na kayo naawa sa hayop. Diba? Sabi na, hindi na kayo naawa sa hayop. Sinasakay niya, dalawa kayo. Sa tingin ko niya, anong ginawa ng mag-asawa? Bumaba yung lalaki, bilang lalaki, bumaba. Ano na nga lang, para mabawasan ang bigat na binubuhat ng aming alagang kabayo. Bumaba si asawang lalaki. Siguro na may okay na. Lakad ulit. Sa kanilang paglalakbay, may nakasalubong ulit sila, mga kapatid. May nasabi ulit ang tao. Yan ang sinasabing under ng asawa. Di kasi, naglalakad, pwede namang sumakay. Ay, yung asawang babae, sakay-sakay, siya na may lakad. Ay, sa tingin po, anong ginawa, sa tingin niyo po, anong ginawa ng lalaki? Siya ang sumakay, pinababa yung babae. Ay, under ko na, sige ako sasakay. Pinababa, naglakbay sila ulit. Sa kanilang paglalakbay, mga minamahal na kapatid, na habang siya yung lalaki sakay, when the husband is riding on the horse, while his wife is just walking, may nakasalubong ulit sila. Sa kanila daw, when they encountered people, those people tell them, sinabi sa kanila mga kapatid, grabe ka, hindi ka na naawa sa asawa mong babae, pinaglalakad kay sakay. Nandun mga minamahal na kapatid na napulaan na naman. Eh siyang sumakay, yung kanyang asawang babae, pinaglakad. Ang ginawa, tingin niyo po, ano nang huling ginawa ng mag-asawa? Binuhat na ang alagang kabayo. They, what do you call that? They carry the horse. Because other people that they encountered, they said na hindi na naawa, under, tapos hindi na naawa sa kabayo. Sunod, nandun yung under daw ng asawa. Sunod, hindi na naawa sa asawang babae. Ay binuhat na si kabayo. Sabi na, sa wakas, tapos na rin. Naglakad na ulit sila. Tingin po niya, may nakasalubong pa. Meron pa mga kapatid. Sa kanilang paglalakbay, may nakasalubong ulit sila. They encountered another people. At sa tingin po niya, anong sinabi ng mga nakasalubong nila? Pinagtawanan sila. Nausan mga minamahal na kapatid, huwag tayong magpadala sa pwedeng sabihin sa atin ng ating kapwa-tao. Kung alam naman nating mabuti ang ating ginagawa, kung alam nating mabuti, pagpatuloy natin. When we know in ourselves that we are doing good things, which Father Scopus become happy or what do you call that?
yung nagagawa nating bigyang kasiyahan si Amang Scopus, mga Diyos, hindi po. Hatulan tayo ayon sa ginagawa natin, mga kapatid. Kahit huwag nating hayaan na tayo ay mamuhay ng naaayon sa ginagawa o sinasabi lamang ng ating kapwa-tao. Don't let ourselves do the things, just the things that other people want us to do. Gawin mo yung tama na naaayon sa batas panlinis. Pagtawanan ka man ng tao, hatulan ka man ng tao, kinalulugdan ka naman ni Amang Scopus. Amen. Sabi nga ni Amang Scopus, mga minamahal na kapatid, ang mga bagay na ginagawa ninyo na mabuti, katawa-tawa sa paningin ng makasanlibutan, ngunit nakagagalak sa aking kalooban. Kaya kung alam nating tama at mabuti ang ginagawa natin, ipagpatuloy lang natin, mga kapatid. Sabi pa nga dito, ayon sa nasusulat, o dun muna sa English, as the scripture says, if you want to enjoy life and wish to see good times, you must keep from speaking evil and stop telling lies. Ang mga nagnanais ng payapa at sagalang pamumuhay, sino gusto ng payapang pamumuhay? Sino gustong maging payapa? Payapa. Huwag ko kayong matakot sa salitang payapa. Hindi ko masanabing sino gustong mamayapa. Iba yung mamayapa sa gustong maging payapa. Kahit tayo'y buhay, ang kapayapaan ay pwedeng sumatin. Amen. Even if we are still alive, we can still be in peace. Depende kung gusto natin maging payapa. Paano nga ba magiging payapa ang isang tao kahit siya'y buhay? How can a people become to be in peace even if he's still alive, even if they are still alive? Just do the will of God or the will of Father Scopus, and you will have the peace in your mind. Amen. Yung payapa, sinasabi kong payapa, nagtiwala naman ako sa Scopus, payapa pag ano na rin ang problema sa pambayad sa kuryente. Payapa pag ano na rin ako yung pinagtawa, talaga na aking kapwa. Ang ibig sabihin, mga minamahal na kapatid, na if we put our belief and trust in Father Scopus, yung peace na sinasabi ko, yung kapayapaan, yun yung alam natin kung ano yung pwede nating kalagyan matapos ang buhay na ito. Di ba ang tao kaya nga ayaw pang mamatay? Gusto niya na pang mamatay, ayaw pa po. Bakit? Hindi pa po yata ako nakasusunod. Hindi pa po ako totally nakapagbabago. I am not a true born again Christian for now. Hindi pa, I am still not ready to die. Kasi kaya mga minamahal na kapatid, doon yung hindi magawa ng taong ipayapa ka ng isipan sa salitang kamatayan. Kasi hindi pa handa. Pero ipagtiwala mo sa Diyos ang lahat ng bagay, sa kasama ng pagtitiwala, gawin mo yung alam mo na magiging daan para ikaw ay maggamit ng buhay na walang hanggan. Ano man ang mangyari dito sa lupa, payapa ang kaisipan mo at puso dahil alam mong nakasunod ka sa batas panlinis. Amen. Kaya po mga minamahal na kapatid, yung pagtitiwala sa Diyos, ang sasabihin ng ganay sa payapa at sa ganang pamumuhay, dila nila ipigilan sa paghahabi ng kasamaan. Kasi habang tayo nagsasalita ng masama, ay Diyos ko'y puro kaguluhan ang mangyayari, mga kapatid. Kapag tayo, tulad halimbawa, ano bang pinakamatinding example nitong dila nila ipigilan sa paghahabi ng kasamaan upang kapayapaan ang sumaatin? Yung pong mga chismis, mga minamahal na kapatid. Kapag tayo ay pinanggagalingan at nagkakalat ng mga kwento na hindi nararapat, kailanman ay hindi basta magiging payapa ang ating puso't isipan. Pero kapag natin mga minamahal na kapatid, nagagawang magpigil ng iyong dila sa paghahabi ng mga salita na hindi nakalulugod kay Amang Scopus, mararamdaman mo, you are in peace even you are still alive. Purihin ng Diyos.
Ang sabi ba mga kapatid, ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat lumabas. Kapag tayo ay nananalangin kay Mons Scopus at nagsasabi pag tinanong ng saserdote, tayo ba'y nakasusunod na nagsisikap po? After ng misa, limot yung salitang nagsisikap po. Kapag kami nakagalit, ay talaga namang galting, malalagot ang litid sa liig sa sobrang galit. Diba? Nandun yung kapag nagalit sa'yo, yung iyong kapwa ay level 1, yung galit yung level 3. Ay bawal malamangan. Ano po mga kapatid, galit siya, mas galit ako. Ay lugi ako, gawa ng patalo. Diba? Ibig sabihin, kapag kinakakatan mo lang, sino dito nakasusunod na? Wala pa yatas. Kasi nagsisikap pa. Pero pag yun ang tinatawag na pagsisikap na mababaw lamang. Nagsisikap ayon sa salita ba't nababaw? Ay hanggang bibig lang, hanggang lalamunan lang. Siguro nagsisikap po. Dapat ang pagsisikap ay malalim ang pinanggagalingan. Sa puso, dapat ito nang galing, mga kapatid. Kasi kapag sa lalamunan lamang ay ko, pag yun napaos, ay di wala na ang pagsisikap, ay hindi na makakaimik pagsisikap. Diba? Kinakailangan yung pagsisikap natin, mga kapatid, nang gagaling ay sa kaibuturan ng ating puso. Kasi kapag yan ay dyan ang gagaling, Diyos ang magpapayaman dun sa salitang pagsisikap na iyon. Ang sabi pa, mga minamahal na kapatid, 7:30. Still early, ano po? I still want to hear, brother, for it's 7:30. Do you still want to hear some good news? Okay. I just want to say sorry kasi I have a lack of English words. Ano ba, but I'm trying my best by the guide of the Father Scopus. And I hope anyone understanding what I am saying, kahit pabalik-baliktad ang aking salitang Ingles. Ano po? Kaya mga minamahal na kapatid, sabi nga, ayaw niyo pong sisilipin ako, mali yung English ni Minister. Ako yun. Nagsibin natin, ang limin natin, yung ibig natin, mga kapatid. Balik sa kanya nang sinasabi ko, yung iti parang hain niya, mga Scopus, nag-iiba-iba. Ang lasa, depende sa kumakain niyon. Halimbawa, yung ampalaya. Lahat ba ng tao napapaitan sa ampalaya? Ang natitikman or nakakain nating pagkain. Kung tayo nakasarapan, ipagpasalamat natin. Kung hindi tayo nakasarapan, ipagpasalamat para natin, pinakain tayo. Amen. Kasi minsan na nangyayari, pinakain ka at lahat ay masama panloob at hindi masarap. Ano ba mga minamahal na kapatid? Yun yung halimbawa. Dumalo ka ng banal na misa, nakinig ka, hindi mo gusto yung napakinggan mo kasi tinamaan ka. Pag-uwi mo, hindi na ako sisipa sa susunod, ganito ganyan. Sinasabi naman ako yata ang tinutukoy na ganito ganyan. Kahit gaano kasarap ang pagkain inihahain ng Diyos, kung hindi tama ang paraan ng pagkain at paglasa ng tao, ito'y magiging masama ang lasa. Amen. Pero kung maalam tayong magpasalamat anuman ang ibinibigay ni Amang Scopus, mararamdaman natin gaano kasarap ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Amen. Ang sabi pa, mga minamahal na kapatid, sa ating Ebanghelyo, sa talatang 11, you must turn away from evil and do good. You must strive for peace with all your heart. Ang masama'y iwasan na, at ang gawin ay ang tama. Pero habang umiiwas tayo sa masama, mas lumalapit sa atin ang mga gawang masama. Ano po? Pero mga minamahal na kapatid, yun ay kasi tinitinan tayo ng Scopus, tunay ba na natututo ang aking mga anak na ito? Father Scopus gave us different tests to see what we learn. If we understand, if we accept those words from Father Scopus, if we really accept the rules of Father Scopus, the teachings of Jesus Christ. At kapag tayo nagtagumpay sa bawat pagsubok, ibig sabihin, mga minamahal na kapatid, tunay na tinanggap mo ang salitang iyong napakinggan. Pero pag tayo ay hindi natin nagawang magtagumpay sa iba't ibang pagsubok, masasabi mo natin tinanggap natin ang lubusan ng kanyang salita?
Hindi po. Tulad ng sabi namin sa Scopus, kung tunay ang pagkakilala sa akin ng tao, bilang ako'y Diyos na hukom, marami sa tao ay merong tunay na pagsunod sa aking kalooban. Kung tunay mo kinikilala ang Diyos sa Semas Scopus bilang hukom, pero pag nandun yung isimba ka, tinatamad ako eh. Kinikilala mo ba ang tunay na pagiging hukom ng Diyos? Hindi po, kasi hindi ka natatakot sa pwedeng gawin ng Diyos sa iyo pagkatapos ang buhay na ito. Pero natin yung tunay na takot, yung tunay na pagkatakot at paggalang sa Diyos, magkakaroon ng tunay na pagsunod. Ang sabi pa, mga minamahal na kapatid, ang masamay iwasan at ang gawin ay ang tama, at ang laging pagsikapan ay ang buhay na mapayapa. Laging pagsikapan. Kasi kapag ang tao ay laging maraming isipin, marami ring sumasakit. Ang pera kapag lagi nating iisipin, Diyos ko, ang daming sasakit sa atin, mga kapatid. Pag lagi tayo walang pera, ang daming masakit. Ano po? Kahit dulo ng kukoy nasakit pag walang pera. Bakit nasakit kahit dulo ng daliri? Hindi makapunta sa kapitbahay, hindi makapunta sa tindahan. Parang kilaya na po. Hindi makapunta, walang maibili. Nandun yung nagkakasakit. Nasakit ang ulo. Kaisip, wala na naman pambili ng bigas. Ang kapangyarihan ng pera ay naghahari sa mga taong ang pinamumuna sa buhay ay panglaman. Ang tanong, pinagbabawalan ba tayo ng Scopus maghangad ng yamang panlupa? Hindi naman po tayo pinagbabawalan ng mga kapatid. Baka tayo pagbabawalan ng Diyos ay yun ay kailangan natin, lalo na sa Minister Ilaw ng yamang Scopus. Amen. Hindi tayo pinagbabawalan. Tinuturuan tayo kung paanong mas higit bigyan kaluguran ng Diyos kaysa ang pera. Kasi kapag mas priority ng tao ang pera, mas binibigyan mong kaluguran ng pera. Ibig sabihin, nagpapakita ka, mas makapangyarihan ang pera kaysa sa Diyos para sa iyo, ay mas nagagawa kang pakilusin ng pera kaysa ng Diyos. Kasi mga minamahal na kapatid, minsan kapag ang tao nagpadala sa kapangyarihan ng pera, talaga namang kahit masama na ang lasa, itrabaho pa din. Sabi, hindi, kaya ko pa. May lagnat, may trangkaso, pasok sa trabaho, kaya ko pa. Kahit hihinga-hinga na, kaya pa, buhay pa eh. Pag masamang-masama na talaga, naghihinga, tsaka nalalapit sa Diyos. Pag gumaling na ulit, okay na ulit, balik na ulit. Pero mga minamahal na kapatid, tandaan natin na ang sobrang paghahangad ng pera ay katumbas ng sobrang pag-aalala sa mga bagay dito sa lupa at magdudulot ng kamatayan. Ang sobrang pag-iisip sa kawalan ng material na bagay nagdudulot ng malubhang karamdaman. Pero ano po ba minsan ang pera ay nakakapagpalakas din sa tao? Opo! Lumakas, ano po? Ano pag sabi, sinong gusto ng 1,000? Ay talaga namang, kanya-kanyang sigaw yan. Di ba? Kaya kapag kayo mayroon kasi minsan nagkakataon mga kapatid. Alam mo yan, may mga paayuda, barangay na po, lalo mag-New Year. Talaga may paayuda si barangay captain, si mayor. Minsan nakapatapat ng Sunday. Mamimigay po tayo ng mga ayuda, ganyan. Sayang kasi hindi ko kinuha. Diba mga kapatid, sayang kasi lalo pagka 500 pataas. 500 above yung ibibigay, talaga namang namumuso-muso ang mata. Diba? Minsan kahit masama ang pakilasa, pupunta ay pira eh. Diba mga kapatid? Kahit medyo masama, kahit medyo nandun yung you're not feeling well. But in behalf of money, you can walk. And you can travel. Amen! Amen! At yung minsan, pag may sakit ay, uy, kamusta ka ba? Ikaw pala may sakit, di mo may bigay din ng 1,000 sa barangay, ikaw hindi, kaya ko. Ayun ang bilis. At bibisa ako, nakakaligo pa nga po. Diba? Pero pag minsan pagsisimba, konting sakit ng daliri, ay talagang dadamin. Sisimba ka, parang medyo masakit yata ang aking likod. Parang sumasakit. Para lang yun, hindi pa sadyang masakit. Isang dadamin na parang, oo nga, masakit nga. Baka hindi makasimba.
Di ba? Pero pag-usapang pera, ay talaga namang nilalagnat na ay pupunta alang-alang sa pera. Dapat sana mga kapatid, kung paano tayong nagagalak pag ang kakamti natin ay yamang material, dapat mas magalak tayo ng doble o triple kapag ang kakamti natin ay yamang espiritual. Amen. Amen. Iniisip-isip ko ng English nakapingin sa brother dahil hindi ko po maisip kung sabihin kong English mga kapatid. Ano po? Kasi medyo mahaba. Yung kapag mga minamahal na kapatid, kapag mas sinahangad natin sa buhay ito, yung pagpapalang spiritual, Diyos ang maglalaan sa atin ng pagpapalang material. Pero kapag pagpapalang material ang pinagtuunan natin ng pansin, ang pagpapalang espiritual ay hindi basta sa atin. Sa halip, ang pwede natin makamit karamdaman ng dulot ay kamatayan. Ang sobrang pag-aalala ay nakakapagpaiksi ng buhay. Ang sobrang paghahangad ng pera ay nakakapagpaiksi ng buhay. Ano po, nai-stress. Akala, hindi ko pagka may trabaho ay tunay na lalong nakakabili ng gusto. Hindi rin po mga kapatid at danas ko din po mga kapatid yun. Nang walang trabaho, kailangan ko magtrabaho. Baka gusto kong makabili ng ganito, gusto kong makagala sa ganyan, gusto kong makapunta doon. Ay, nung nagkatrabaho ay hindi pa nasahod, hati-hati nang sasahurin. Lalong hindi makapunta sa gustong puntahan, may trabaho po Hindi makabili ang gusto lalong ang daming kailangan may bayarin ganito, may bayarin ganyan. Kaya ang kayamanan dito sa lupa, hindi naman yan tunay na nakapagpapasaya sa atin. Maaaring nakapagpapangiti, pero hindi tunay na nakapagpapasaya ng ating kalooban. Maliban na lamang kung ang yamang material ay ginagamit mo sa matuwid, sa pagtulong sa kapwa, ayan, magbibigay ng kagalakan sa iyo, mga minamahal na kapatid. Pero kung mali ang iyong pamaraan, hindi mo kakamtin ang tunay na kaluturan dahil sa pera. Pero kapag Diyos ang pinangalan natin sa buhay, mga minamahal na kapatid, pag pinagkalooban tayo ng Scopus, malaki man o maliit na pagpapalang material, pareho lang ang ating nararamdamang kagalakan. Dahil ang basihan natin ng kagalakan is yung Diyos ang kasama natin. Amen. Ang sabi pa mga minamahal na kapatid, sa talatang 12, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon sa kanilang pagdaing, siya'y nakikinig, ngunit sa mga masasama, siya'y tumatalikod. For the Lord watches over the righteous and listens to their prayers, but He opposes those who do evil. Kung gusto natin, mga kapatid, na bawat nating panalangin ay dinggin niya mga Scopus, if we want our prayers to be granted by Father Scopus, we must do the right thing. We must be good. We must have the righteousness to let our prayers be granted. Yun yung nakasulat mga kapatid. Ang mata ng Panginoon o ang mata ng Scopus sa matuwid na katuon, ang kanilang panalangin ay Kanyang dinirinig. Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, ang mga panalangin niyo po ba ay tinutugon ni Amang Scopus? Will your prayers be being heard by Father Scopus? Yes. And yun yung patotoo, tayo'y nagiging mabuti. Bakit? Tinutugon ng Diyos yung panalangin natin, pero minsan ay hindi tinutugon. Bakit? Ulitin ko, ang mata ng Diyos sa matuwid na katuon, kanilang pagdaing o panalangin ay Kanyang dinirinig. Kung minsan kasi ang panalangin ng tao ay hindi na naaayon sa pagiging matuwid, hindi lahat ng panalangin ay gusto ng Diyos. Not all the prayers is being accepted by Father Scopus, by God. Because some prayers is not good. Some prayers is just for the sake of the flesh, for the harm of other people. Kasi minsan ang tao kasi kapag sinabi natin panalangin,
Di ba, pag narinig natin, manalangin kayo, may kabanalan. Amen. Pag sinabi natin panalangin, may banal po yun. Pero merong halimbawa, nagalit, ay biglang mananalangin sa Diyos. So, mas kapos, kunin nyo na po, sama naman ng ugali, kung hindi kakasala lang. Panalangin po ba yun? Panalangin! Pero hindi iyon basta, o hindi yun dinirinig ni Amang Scopus. Kasi, hindi iyon panalangin ng isang taong matuwid at malinis ang puso. Ang panalangin ng isang taong matuwid sa kabila ng paghamak sa kanya ng kanyang kapwa ay ikabubuti pa rin ng kanyang kapwa. Kasi sabi nga, mga kapatid, kapag mayroong pumamak sa atin, may nagtawa sa atin, pag may gumawa sa atin ng masama, ano yung dapat nating panalangin? Ang Scopus, pagkalooban niyo po siya ng mahaba pang buhay upang siya ay makapagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan, maunawaan ang kanyang pagkakamali. Kaysa 10 daliri ay bilang ang nananalangin ang gayon. Ay madalas ay pag nanalangin ng Scopus, kailan kaya po matatapos ang ugaling ngayon ng tao ngayon? Sana pikunin na ninyo. Kaya minsan na yun talaga naman nakikita, parang awa niyo na po. Talaga nung ipinapakuha na, paano ko ibang kumuha? Kami naman na kapatid. Diba? Nandun yung, may mga panalangin na hindi kinalulugdan ng Diyos. Kaya, tinukoy dito na ang panalangin ng mga taong matuwid. Kapag sinabi natin matuwid, malinis ang puso, malinis ang isip. Nahanawaan niyo po mga kapatid. Yun yung matuwid. Kasi, yung panalangin, kaya minsan iingat po tayo kapag tayo tinatamad-tamad sumimba. Kapag yung may dumaan, kapatid, sisimba ka, baka hindi ako isama manalangin sa panalangin. Ay, mapara tayo kapalad kung ang hinay, napakasuyo natin ay tayo may tunay na minamahal. Ay, paano po kung yung pala may lihim na sama ng loob? Ibang na ipanalangin. Di ba mga minamahal na kapatid, buti kong hindi dinirinig. Ay, buti kong bagit lang ay ama. Ibang amang tumugon, bibigyan kong pasakit dito. Kasi kapag ang ginawa natin mabuti, may nalulugod po ba? Meron, unang-una si Amang Scopus. Sunod tayo sa ating sarili. Ganon din ang ating kapwa. Nalulugod kapag gumagawa tayo ng mabuti. Pag tayo ba'y gumagawa ng masama, may nalulugod din? Meron din po. Ang diablo at ang mga makalamang namumuhay ng ayon sa laman. Halimbawa, yung sabihin natin dun sa word na pakikipagchismisan. Ang pakikipagchismisan ay kinagigiliwan ng mga taong chismoso at chismosa. Ibig sabihin, may nagagalak pa din, may natutuwa pa din. Kaya nga lamang, hindi yung Diyos na pwedeng magbigay ng buhay na walang hanggan. Ang nagagalak ay yung pwede mong makasama doon sa talim. Yun ang natutuwa sa ginagawa mong masama. Pero kapag ang ginagawa mo ay mabuti, mga minamahal na kapatid, ang kaluguran ni Amang Scopus ay mararamdaman natin. Sabi ng Scopus, habang ginagawa niyo ang matuwid, habang ginagawa ninyo ang mabuti, ako'y nalulugod. At kung paano kayong lumuluha at nagagalak habang sumasamba sa akin, ganyan akong nalulugod sa inyo. Kung ano ang inyong nadarama, yan ang sa inyo'y aking nadarama. Amen. Kaya ang sayo ba mga minamahal na kapatid, at sino ang sa English version, who will harm you if you are eager to do what is good? At sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung wala kayong hinahangat kundi pawang kabutihan? Kaya mga minamahal na kapatid, isa dyan naman po, kahit naman po tayo. Kapag ang ginagawa sa atin ng ating kapwa ay matuwid at alam natin sadyang matuwid, kayo po may dahilan pa para sumama ang loob? Ay wala na po. So, ganun din yung gawin natin para makapamuhay tayo ng may kapayapaan, nandun yung okay yung pakiramdam natin, matutulog tayo ng okay yung kaisipan natin, gigising tayo ng ayos yung kalooban natin. Sikapin natin mga minamahal na kapatid, na ang ginagawa natin sa ating kapwa ay yung gusto din nating gawin sa atin. Diba sabi, huwag gagawin sa iyong kapwa ang hindi mo nais gawin sa iyo.
Sa English yun, mga kapatid, thou shall not do unto others what you do not want to do unto you. Diba? Huwag mong gawin sa iyong kapwa, ayaw mong gawin sa iyong sarili. Ayaw mong murahin ka ng iyong kapwa. Sino bang gustong minumura ng kapwa? Ayaw po natin. Minsan naman yung tao, minsan naman ang tao, wala namang pakundangan magmura sa kapwa. Pag nakaranas sa mangmurahin ay galit. Diba? Ayaw niyang siya hatulan ng kanyang kapwa. Ayaw niyang siya pinagtatawanan ng kanyang kapwa. Wala nang pakialam pag siya nagtatawa ng kanyang kapwa. So, isipin natin kung ano yung gusto natin bilang tao. Gusto natin tayo minamahal. Gusto natin tayo tanggap tayo ng ating kapwa-tao. Gusto natin nandun yung tunay na pagmamahalan. Ipadama natin yung gusto nating madama din. Diba? Sabi nga, ang taong nagtatanim, kapag may itinanim, may aaningin. So, itanim natin ay mabuti upang mabuti rin ang anihin natin. Diba? Yun lang, daw. Napeste, napeste. Pero sa literal, mga minamahal na kapatid, ay sadya naman may peste. Pero may pesticide, may panglaban. Ano po? Para lang sa paghabang kumagat ng matuwid, maraming salitang hindi maganda. Ano yung pesticide na pwede natin gamitin? Mga minamahal na kapatid, ano yung panglaban, ano yung pangontra? Aral niya mga Scopus. Ang batas panlinis at 7 handog ay sapat na panglinis. Diba? Sapat ng pampatay sa masasama na nasa sa atin at nasa paligid natin. Sabi ko nga, pag ang tao naliligo, ay talaga namang minsan iba ang pangmuka, iba ang pangkatawan. Ay, inglesin ko po ng mga bahagyan na po. There are people who when they're taking a bath, they are using different soap. Different soap for the face, different soap, other soap for the body, different types of shampoo, and also, they are using conditioner. Diba? And also, after taking a bath, they are using different beauty products. Diba, mga kapatid? Upang maging kaaya-aya sa paningin ng kanyang kapwa-tao. Ang batas panlinis at ang 7 handog ay kumpletong panglinis, pampaganda at pampaputi, mga minamahal na kapatid. Ano mang kulay ng ating balat, gaano man tayo kaitim, mga minamahal na gaano man tayong kaitim sa ating physical na kaanyuan, kung sumasa atin ang 7 Espiritu ng Diyos. Even if we are one of the most black because of our skin, if we have this 7 spirit of Father Scopus, we will be more white, or we will be whiter than those people who is white in their skin. Nakunawan niyo po mga kapatid, kapag sumasa atin ng mabuti, yung kaputian, yung tunay na kaputian ang pwedeng sumaatin. At ang puting iyon ay nagniningning pa nga sa paningin ng Diyos. Amen! Ayun po'y walang bayad. Ay, ang beauty product sa kamamahal, mga minamahal na kapatid. Ibang presyo ng sabon, ibang presyo ng toner, ibang presyo ng ng mga sunscreen, sunblock, etc. May day cream, may night cream pa. Abay, alam din. Ano po? Alam din. Meron po kasi mga minamahal ako, talaga nang nalusok ka nang ngayon sa mga kapatid. Pwede nakikita na nalusok sa social media. Abay, minsan namin nagtatry din. Ano po? Nang iba-iba. Pero mga minamahal na kapatid, yung nais ko lang ay paunawa. Kung ninanasa natin na maging katanggap-tanggap sa paningin ng ating kapwa-tao. If we want to be acceptable by anyone of us, if we want to be acceptable by anyone, we must do the right thing. What physical appearance did we have? Kahit paano estado ng pamumuhay natin, tayo man ay napapabilang sa mahirap, sa mayaman, may kaya, mabuti man o may matanda man o bata, babae
babae man o lalaki, kung nasa sa atin ang kakabutihang asal, mga minamahal na kapatid, iisa ang tingin sa atin ng Diyos. Isang tunay na anak ng Diyos. Amen! Kaya po mga minamahal na kapatid, ang bilis ng oras, ano po? Kayo po ba'y naiinip na? Hindi naman po naiinitan. Hindi naman masyado. Wala yata, wala na po mga kapatid. Kaya naman, okay lang po yan. Mainit. Sige po, okay lang po. May hangin naman po mga kapatid. Kaya naman, sa kabila ng pagtitiis natin bilang isang Kristiyano, magalak pa rin tayo. Even if we suffer in this life, magalak tayo. Still be happy. Because we are still alive. Amen. As long as we are still alive, we are blessed. Ano po? Doon natin maramdaman, kahit ako'y minsan ay walang pera, ako'y buhay. Yung iba nga hindi na nga nagkakamit ng pera, patay pa. Ay, palad ako, buhay ako eh. Pwede akong gumawa ng paraan para magkamit ng pera. Lalo't kung ako'y pinagkakalooban niya, mas kopos ng kalakasan dahil sa pagsunod sa kanyang kalooban. Amen. Kaya as long as we are still breathing, as long as we have pulse in our heart or in different parts of our body, we are so very blessed. As long as we can see, we can hear, we can feel, we are so blessed. As long as we are still standing. Amen. Amen. Kahit tayo minsan ay pag-gising ay sa iba ay madilim-dilim pa sa inyo maliwanag na kasi putos ang bubong. Sa iba ay kahit walang aircon ay malamig kasi ang dingding ay hindi pader. Ano ba mga kapatid? Yung pag-gising mo, ang dami bituin agang-aga. Ano po? Ay puro butas ang bubong eh. Ang pumatay pag hinigit ng kaunti, labas ang dulo ng paa. Diba? Doon yung mga minamahal na kapatid, kung kaya nating magtiis at pagtiisan ang mga bagay dito sa lupa. Ibig sabihin, tunay nating nananais ang buhay na walang hanggan. Pero kung ayaw nating tanggapin ang pagtitiis, umayaw tayo sa buhay na walang hanggan. Hindi lahat ng nagsasabing gusto ng buhay na walang hanggan ay tunay na ginugusto na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para lamang yung hindi lahat ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay makaliligtas o makapapasok sa kaharian ng Diyos, kundi yun lamang sumusunod. Ganon din naman, hindi lahat ang nagsasabing gusto ko ng buhay na walang hanggan ay magkakamit ng buhay na walang hanggan, kundi yun lamang gumagawa ng paraan para makamit ang buhay na walang hanggan. Para lamang yung sahod dito sa lupa. Gusto mong sumahod, gusto mong kumita, tamad ka namang kumilos, may masusweldo ka. Wala po. Bagay pahila-hilata sa bahay mag-iintay ng abot. Ay sa tingin, kahit pa sabihin may lutuing pagkain, pag tamad kang magluto, magugutom ka, mamamatay ka sa gutom. Eh, minsan naman may lutuin naman eh. Ayaw lang magluto. Tamad. Diba? So, ganoon din naman sa ating pananampalataya. Meron tayong malaking pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Tayo ang kikilos paano iyon makakamit. Ang kabusugan ay makakamit ng isang taong masikap at masipag. Ang buhay na walang hanggan ay makakamit ng isang taong masikap at masipag din. Kaya po mga minamahal na kapatid, sa mga sandaling ito, hindi ko na masyadong kahabaan. Talaga naman po na ubusan na tayo ng English. Kahit kakaunti ba yung nasasabi. Pero I'm still blessed. I can say na I'm still blessed. Kasi nandun pa rin yung nagagawa pa rin natin na limiin at matanggap ang bawat pagpapalang espiritual. Nandun mga minamahal na kapatid, napaunawa pa rin sa atin ni Amang Scopus. Kaya kung tayo ay nakaunawa ng mabuting balita, isipin natin gaano tayong kapalad. Hindi lahat ng nakapakikinig ng mabuting balita ay tunay na nakauunawa. Ang bawat kinakasihan ng Espiritu Santo ang siyang tunay na makauunawa ng mga espiritual na pagpapala. Ito lang mga minamahal na kapatid sa umagang ito. At nawa,
I hope that everyone or anyone, also the people who is watching live, I hope you are all understand what Father Scopus want us to learn today. Ano po? Sana mga minamahal na kapatid, ang bawat nating naunawaan ay magamit natin upang magawa natin yung nasa Ebanghelyo, pagtitiis dahil sa paggawa ng matuwid. Ang bawat aral na napapakinggan natin ang mga pamamaraan na magagamit natin para magawa natin magtiis. Pero kung wala tayong napapakinggan, mahirap magawa na magtiis sa mga bagay-bagay na naririto sa lupa kung wala tayong napapakinggan mabuting balita. Ito lang mga minamahal na kapatid, purihin ang Diyos. Ang lahat pinaniyahang magsalita.